Magandang hapon. Malungkot na naman ang mga ang mga loyalista at ang mga tanga dahil bubuhusan na naman natin ng mura itong isang kupal. Anong nangyari sa iyo, Erwin Tulfo? Bakit naging kupal ka na? Ha? Grabing himod-puwit mo sa mga Marcos kasi yung mga Tulfo maka-Marcos daw yan Sabi niya dito, tuloy natin ang impeachment trial ni BP Sara kasi nag-antay na yung mga tao. Sinong mga tao ang nag-antay? Yung mga leftist, yung mga rebelde, yung mga makakaliwa. Erwin Tulfo, nagkakamali ka talaga ngayon. Impeachment o unahin mo? Yan ang pumasok sa utak mo o unahin nyo ang impeachment. Pero yung mga magnanakaw na trilyon-trilyon, ibabaliwala ninyo. Okay lang yon kahit matagal. Si Sara Duterte na pinagbintangan nyo lang di umano ng 150 million sa confidential funds niya, na mismo ang COA ay nagsasabi na clear na siya sa COA, clear sa kanila, lahat may resibo, walang binubulsa, walang kinukurakot ni Vice President Sara sa 150 million na confidential funds niya. Yan ang ididiin ninyo na para ma-impeach siya. Pero yung kang Marcos, na mismo, si Saldico, na ang nagpapatunay, nagwi-witness, na mismo siya ang nakakaalam kasi siya ang nasa loob nang sila ang gumagawa ng insertion. Nagpabingi-bingian kayo. Erwin, tawagin na kita ngayong kupal, sakang kupal. Uunahin nyo pa ang impeachment na hindi namin kailangan yan. Hoy, wag mong idamay kaming mga tao. Ang kailangan namin na makulong si Marcos Jr. Dahil daw, sabi ni Saldico, siya ang nag-utos ng mag-insert ng 100 billion, pati ang si Charis, Sandro Marcos. Mga pork barrel king at si Romualdez. Bakit hindi yan ang isa publiko mo? Nabilisan na natin. Ang magpapakulong sa mga magnanakaw sa pira ng kabanang bayan. Bakit ang impeachment pa talaga? Ang pinagdiskutsihan mo, bakit? Kumakati na ba ang tumbong mo? Kung hindi matuloy yung impeachment? Sinasabi na nga ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni Sara Bakit pinagdidiinan mo, Mr. Bindalo? Dalawa kayo ni Remulla na gustong i-bend ang batas ng Pilipinas. Gusto kayo ang masusunod. Alam naman natin, Dawi dito ang mga Tulfo, mga demanding Mga parang mga commander Gusto nyo i-bend ang batas. Mismo ang Supreme Court nagsasabi na, ano ba kayo, mga senador? Mataas pa ba kayo sa Supreme Court? Iba kayo, iba ang Supreme Court. Ang lahat ng kaso dadaan sa Supreme Court. So, Supreme Court ang masusunod. Kayo ano lang, papugi yung mga investigasyon ninyo sa Senado. Hindi kayo mga investigator, huy. Kayo ay gagawa ng batas na maayos. Gagawa ng budget na hindi mag-insert, hindi magnakaw na budget. Tangina kayo. Uunahin pa ang impeachment, tuloy ang impeachment daw. Unconstitutional na nga Sinabi na nga ng Supreme Court, unconstitutional yun. Walang proseso. Politika ang pag-impeach kay Sara. Pero ipinagdiinan mo pa rin. Kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo. Ikaw, Erwin Tulfo, yung mga kaso mo, kumusta na? Diba ikaw yung nag-fraud ng pangalan? Erich. Saan galing yung pangalan mo? Yung pinasabog ni Maharlika.
Kapal ng mukha mo. Illegal ka nga pala noon sa Amerika. Kaya kung ano-anong kabalbalang ginagawa mong pagpalit-palit ng pangalan mo at kung ano. Tapos hindi mo sinurinder sa Pilipinas, tumakbo kang senador, ang kapal ng mukha mo. Ang akala mo hindi namin alam yung mga baho mo. Grabing himod puwit mo sa mga Marcos Maka-Marcos naman talaga kayo mga tulpo Kaya mga taong bayan, sa next election, pag tatakbo pa itong mga tulpo, wag nyo na pong iboto. Hindi makatao to Hindi to para sa bayan kundi para sa sarili nila Sila ang gustong masusunod. Kung anong gusto nila, yan ang masusunod. Parang si Remulla din, mga style ng mga bendalo. Magkasabwat sila ni Remulla sa bendalo. Kapal ng mukha mo. Unahin mo yung gusto ng taong bayan. Ang nag-antay ang mga tao sa resulta kung sino ang makukulong bago magpasko. Yan ang gusto namin. Sino ang makukulong sa mga pagnanakaw na trilyon-trilyon simula ng 2022, 23, 24, 25. 23 pala. Simula ng 23, 24, 25. Na trilyonis ang ginagahasa ng Marcos administration na to. Kaya lahat yung mga pasabog ni Saldico, we believe, lahat yun naniniwala ang taong bayan sa pasabog ni Saldico dahil hindi magagawa ni Saldico yan kung siya lang mag-isa. Yes, inamin naman ni Saldico na pati siya may share. Pero mas malaki ang kay Romualdez at ang kay Marcos Jr. porsyento. Malita-malitang mga putang ina kayo. Pira ng taong bayan, binaliwala nyo lang. Hindi nyo nararamdaman kung gaano kahirap ngayon ang mga ordinaryong Pilipino. Lalo na sa mga pinagdaanan nila ngayon na krisis, yung kalamidad, lalo na yung mga walang bahay, yung mga naaanod ang bahay sa baha. Yan muna sana ang sinaksak ninyo na matapos at matulungan ang taong bayan kung sa anong pamamaraan na mabigyan sila ng kabahayan. Yun sana, Erwin. Yun sana ang ipinagsiksikan mo sa Senado na tulungan natin yung mga taong biktima sa kalamidad. Lalo na magpasko, wala silang bahay. Hayop kayo, mga hudas kayo. Pero ito pa, impeachment, ang pinag-anuhan mo, pumasok sa kukuti mo. Impeachment, bilis-bilisan. Isunog na nga yung impeachment Ano pang pinagpipilitan ninyo? Kuwa mismo nagsabi, Claire, si Sara, walang kinurakot. Lahat may resibo. Hindi mo ba yun naintindihan, Erwin Tolpo? Supreme Court, nagsasabing unconstitutional. Wala sa legal process. Pinapabilisan lang dahil bayad ang mga congressman. Sinasaksakan yung munganga nila ng pira kaya pumipirma sila ng impeachment ni Sara noon. Yung 19th Congress. Tapos ikaw, magsisigunda ka pa? Hindi yan ang kailangan namin, Erwin Tolpo. Ang kailangan namin, ipakukulong nyo na ang nagpapahirap, ang salot sa lipunan na magnanakong Marcos. At ang mga alipuris niya. Yun ang gusto naming marinig. Hindi yung impeachment ni Sara. Dahil alam namin, alam ng karamihan, alam ng 90% Pilipino na nasa matinong utak, hindi katulad mo na kupal, politika lang yung impeachment, bayad. Mismo, si Senator Amy nagsasabi noon na pinunduhan ni Tambaloslos ng trilyon para
gagawin ang impeachment ni Sara Duterte. So meaning yung pera pinagbabayad sa mga buayang congressman para pipirma sa impeachment ni Sara noon. Tapos dineclared na ng Supreme Court na unconstitutional. Bakit gusto mo pang ipagsapilitan? Hindi mo nakikita ang mga tao gigil sa korupsyon, hindi kay Sara Duterte. Yang mga gigil kay Sara Duterte na patanggal siya, yung mga makakaliwang mga rebelde, mga leftist, yung mga gago, yung mga putang ina. Sana yun ang inaanod ng baha, ang buong angkan, buong pamilya na tigok. Na mga bayad ang mga bunganga. Walang kwintang tao. Hindi maintindihan yung desisyon ng Supreme Court at desisyon ng COA. Na-cleared na si Sara Duterte. Tapos ikaw, dumadagdag ka pa sa Senado. Wala ka rin kwenta, kupal ka rin. Yan ang tandaan mo. Ang gusto namin, ipakulong mo yung bossing mong nag-utos na mag-insert ng 100 billion para sa sarili niya at yung anak na nag-utos ng 59 billion na ini-insert. Yan ang trabahuin mo, Erwin. Hindi ang utosan mong ituloy ang impeachment. Bend the law. Anong nangyayari sa kaso mo? Mga walang hiya ka. Tang ina ninyo. Nakapanggigil kayo.